Sa demanda po na isinampa ng mga miyembro po na abogado ng kapisanan ng mga social media broadcaster ng Pilipinas, ay marami ang nagtatanong. Meron daw po bang kinalaman dito si Pastor Apollo Kibuloy? Kasi kung atin pong sasaliksikin, ang mga abogado po na nagsampa ng demanda ay merong programa sa SMNI kung saan ang may-ari nga po ay si Pastor Kibuloy. Maging si dating Senador Juan Ponce Enrile at si Attorney Sal Panelo ay meron din pong programa sa SMNI. Kaya ang dami-dami nagtatanong, may kinalaman kaya si Pastor Kibuloy dito sa demandang ito? Ano sa palagay mo, Romel? Siyempre, nanay, lahat naman po may kanya-kanyang opinion dahil din hindi rin may aalis dahil nagkaroon ng hidwaan din po si Pastor Kibuloy at si Vice Ganda dati. Matagal na ito. Oo, dinudugtong pa rin. Issue pa po ito ng prangkisa ng ABS-CBN. Nagsimula po ito noon dahil si Pastor Kibuloy po ang nagsabi na, alam mo, sa kada daldal mo, baka mamaya hindi lang ikaw ang mawala, baka pati ang istasyon nyo. Parang ganon. So nagkaroon po ng taltala ng mga salita. At sa publiko po yan, na nasaksihan po natin yan. Kaya siguro kaya dinudugtong na maaaring may kinalaman si Pastor Kibuloy dito sa demanda ng mga mamamahayag ng kapisanan ng mga social broadcasters ng Pilipinas. Hindi may iaalis yun eh. Mag-iisip ang mga kababayan natin, nako, kahit matagal na ang isyong ito, siguro may kinalaman si Pastor Kibuloy, di ba? Opo, talagang dugtong-dugtong na kahit na wala basta yung mga pangalan, nagkita-kita lang, kahit na matagal ng litrato, makita lang, pasok pa rin sa isyong ito nating pinag-uusapan, di ba, Nay? Yung mga litrato lumalabas. Kaya wala, dugtong-dugtong, may kanya-kanyang opinion. Lahat ng mga tagapagtanggol ni Vice Ganda at ng Showtime, wala tayong magagawa, kundi tanggapin na lang natin kung ano mga sinasabi. At eto pa, may karugtong pa yan, may kakambal pang kwento yan, na di umano, bago raw po nagsampa ng demanda, itong mga mamamahayag ay nakipagkita daw po sila kay Chairperson Lala Soto sa opisina ng MTRCB. Parang pinalalabas pa na meron din kinalaman si Chairwoman Lala Soto sa isyong ito. Courtesy call po yun. Hindi po yun pagpunta roon para ipaalam o pag-usap-usapan ang issue o demanda na isasampa nila laban kina Vice Ganda at Ayon Perez. Ang mahalaga po ngayon na ating iisipin, ang ating talagang magiging maiisip natin talaga, palalim na ng palalim ng palalim. Ang problema ngayon ni na Vice Ganda at Ayon Perez, hindi na lamang po ito sa pagitan ng It's Showtime at ng MTRCB, kundi napakarami pong nakikilahok. Marami na pong sumasama sa kanilang pagkilos laban kina Vice Ganda at kay Ayon Perez. Yun yung malinaw. Di ba? Saka eto na dito na lumalabas yung mga issue na hindi dati nagsasalita. Ngayon, inilalabas na nga talaga nila kung ano yung mga gusto nilang sabihin dahil sa show ng Showtime na matagal nilang kinikimkim, ito nabuksan. Ito na nila di ba na? Katulad yung panawagan ni Attorney Sal Panelo, ang sabi niya, nako, dapat na talaga ipasarado ito. Dapat na talagang matigil itong kultura ng kabastusan na ito. Dapat ipasarado na yung Showtime. Ito pong mga nagsasalita ay mga abogado na meron pong malalim na nalalaman tungkol sa batas. At kahapon nga po, ang samahan naman po o kapisanan ng mga social media broadcasters ng Pilipinas ay nagpahayag na marami po silang kaso na ipapataw dito kina Vice Ganda at kay Ayon Perez at sa Showtime. Ang pinakamatindi doon, yung sa child, talagang kailangan nilang paghandaan yun. Yung issue na yun, di ba? Kasi na parami pala yan, Padagsa ng padagsa, lahat ng gusto maghain sa kanila, ayan, pwedeng maghain. Sa mga nagtatanong nga po, malinaw naman po ang sinabi ng kapisanan na ang isasampa po nila ay cybercrime law. At ang pinakamatindi na kailangan paghandaan po siguro, yung violation po ng child abuse law.
kapag ka naman po mga batang walang kinalaman sa mga nagaganap sa kapaligiran at talagang kulang na kulang po sa kamalayan ang sangkot, alam naman po natin na mabigat po talaga ang kasong ito. So siguro, ang sabi nga ng mga nakakausap ko, siguro naman dito sa mga nangyayaring ito, ano pa ba naman ang dapat na gawin ni Vice at saka ni Ayon? Si Vice siguro medyo pumuesto na sa tama. Huwag na siya nagpapaparinig pa, huwag na siyang nagpapatambis pa ng mga salita na lalo lamang nagpapaapoy sa galit. Hindi lang ng publiko, kundi pati ng mga tao na alam na nakakasagasa sila. Yun naman ang kanilang hiling, di ba? Yung mga salita kasi ni Vice, double-bladed nga po kasi. Meron siyang pinatatamaan, pero ginagawa naman niya yon sa paraan na patawa. Hindi kinukomedya ang problema, Romel. Di ba? Correct. At saka, ang lagi napapansin ng ating mga mamayan ay mga bashers na rin. At saka, syempre, lahat na rin ng mga nakatutok sa paksang ito, talagang maangas daw po talaga kasi si Vice. Maangas. Ito namang kaangasan na ito ay nakasanayan na natin noong paman. Talagang maangas na siya. Meron pang isang abogado nagsabi na pagdating sa pamimintas, nangunguna ka. Pero kapag ikaw ang pinuna, galit na galit ka. Yon, di ba? Kaya nagkakaisa ang mga abogado sa pagsasabi na sumobra po talaga, lumabis sa ugali na hinahanap ng isang edukadong lipunan. Itong si Vice Ganda. Yun ang kanilang sinasabi. Sabi ni Edeletada, hindi maiaalis na mag-isip ang marami tungkol sa koneksyon ni Pastor Kibuloy sa pagdedemanda ng samahan ng mga mamamahayag at broadcaster, lalo na may programa sa SMNI ang mga ito. Pero ang totoo pa rin ang mananaig, sabi ni Edeletada. At sabi naman ni John, ito dapat ay isang napakalaking leksyon na kailangang namnamin, kainin, pag-isipang mabuti ni Vice Ganda. Hindi pwede ang pagpaparinig. Sa korte, walang pinakikinggan na pagpaparinig. Kahit nga video, hindi tinatanggap yung pakayang ganyan na magpaparinig ka na pati ang mga tagahanga mo. Sinasabi ng mga board na itong matatandang ito, kaya ka pinapansin. Tama na muna, just see you in court. Yun ang punto. Pag nasara ang showtime, pwede kayang pumasok si Wawawi ng lunchtime din instead na hapon. Kung tatapatan niya ang Tito Vic and Joey, putog ko hindi siguro. Boy, si Karagay, lahat ng nilalaman ng mensahe mo, hindi pwede. You know na lang, hindi ko na isa-isahin. Hindi pwede. Lahat yun, hindi. Okay? Ay, nako. Eto pa. Yan naman ang mahirap kasi kay Vice. Nagtatapang-tapangan pa. Pero urong na nga ang buntot at bali na ang pakpak. John, alam ko kung ano itong tinutukoy mo dahil tayo nga ay ayaw din natin sa mga tao na nakapaloob na sa isang problema pero parang naghahamon pa. Ito yun di ba, Romel? Opo. Kaya nga meron siyang ngayon ay post sa kanyang IG, may hawak siyang aso at meron siyang litanya na parang may pilay kasi yung aso. Sabi niya gano'n at sinasabi sa kanya, magpahinga ka muna dahil may pilay ka. Sa pagkakataong ito, kailangan mong magdahan-dahan, mag-isip-isip ka kung ano nangyari. Malay mo, sa pagbabalik mo, makikita nila ang gilas mo at may ganon. May pahimakas na naman siya mga ganon sa mga litanya tungkol sa asong pilay. At least positibo. Kasi pag reading between the lines, yung payo niya sa aso, payo niya yon sa kanyang sarili. Totoo. Diba? Yun na ang kinakausap niya doon, ang sa kanyang sarili. Ginamit lang niya yung aso. Na maaaring napilayan siya ngayon dahil maraming kumakalaban sa kanya na ayon, lalo na sa kanya, yung mga taong hindi naman nakikisali noon sa kaguluhan, nagsasalita na ngayon. So, pilay na pilay siya ngayon. Hindi lang siya napilayan. Super iingkang-ingkang talaga siya ngayon sa dami ng kanyang kalaban. Kung mapag-iisip-isip niya, yung mga bagay na yan, habang siya ay umaaringking sa pagkapilay, baka sa pagbabalik nga naman niya, yun ang ibig niyang sabihin, maiwasan na niya. Sana, umaasa tayong lahat. Oo, totoo yun. Ganun lang yun.